Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Ed Alonan. Tungkol ito sa mabilis na aksyon ni Mayor Moreno. Kinasuhan ng isang kontraktor sa Manila na 1.4 billion ang nakuha niyang kontrata sa flood control project. Ito. Who is the mastermind of the contractor in the House of Representatives? Ito, sa One News na post, Manila City Mayor Isko Moreno has ordered the filing of charges against GLC Construction and Supply after it allegedly demolished the Rizal Avenue Sports Athletics Complex covered court in Santa Cruz, Manila without permission. Okay, so itong GLC Construction Supply na ito, nakalagay dito it had previously secured over 1.43 billion worth of flood control projects in Manila. Galing, ano? So, ang pagsampa ng kaso hindi pa related sa flood control dahil ongoing pang investigation. Ang sasampahan nila itong contractor na ito kasi yung isang sports complex sa Santa Cruz, Manila dinimulis without permission. Wala nga, basta lang. Tapos pinatayuan ng ibang facility panahon ni Congressman Joel Chua noong 19 Congress ata. Kaya ito, nagkakaroon ng mainit na bangayan between Congressman Chua at Mayor Moreno. Sabi ni Congressman Chua, bully. Siyadong bully yung mayor na yan. So, hindi na nagpapatinag si Mayor Moreno. Basta, napamura siya nung binisita niya. Bakit dinimulis? Kasi parang wala nang batas sa Manila kung ganyan na ididimulis mo lang government property, hindi ka magpaalam sa city government. The facility, yung giniba na facility, itong construction na parang connected kay Congressman Chua. The facility valued at approximately 10.4 million previously served as an evacuation center. Ito na panahon ni Congressman Chua as 19th Congress pa ito. Evacuation center, isolation facility, and community hub for the city. The charges to be filed include, number 1, malicious mischief, unlawful demolition, and violation of Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act. Okay. Yan. It was also discovered that the contractor had previously secured over 1.43 billion worth of flood control projects in Manila. Malakas ito na contractor. Laki. Tapos, binabaha ang Metro Manila, lalo na Manila. Itong last week lang ata, nakita ko, may video kong napapanood. Tubig. Taas na tubig. Pumasok mismo sa Manila City Hall. Okay, so comments. Apolinario Codya. Kung sa isang Manila District Congressman galing ang pundo niya, dapat ibunyag ang pangalan at isama sa demanda. Later on na lang yan siguro. Alam naman natin sino yung congressman. Hindi man lang pinangalanan, ba't alam na. Indailo Almeida. They have to pay for what they illegally destroyed and illegally demolished. Alvin, this provides a glimpse of the reason why there is gigantic setbacks at the office of the previous Manila mayor. Gigi, Yorme is all for the bite while others are just barking, good job, mayor. Yan, action kagad eh. Kaya mga ganitong mayors ang kailangan natin. Yorme, Mayor Magalong, Mayor Belmonte, Mayor Vico Soto. Alang, nakakalungkot. Speaking of mayors, yung petition for
accountability, transparency, justice sa flood control, kakaunti pa lang ang pumirma. Out of 1,642 mayors, only 71 ang pumirma. Anong ibig sabihin? So, pinapabayaan na lang ang korupsyon sa flood control project. Bakit hindi natin tulungan sina Mayor Magalong? By the way, may nakita akong magandang post kanina. Tandali ha. Ito, speaking of mayors for good governance. Post ni General Lisander Suerte, member of PMA Class 82, classmate ni General Magalong, Mayor Magalong. Ito, statement in support of Mayor Magalong and good governance. Ito, statement ng buong PMA Class 82. Karamihan ito, mga generals, nakasabay ko. Okay, the PMA Sandigan Class of 1982 stands with our esteemed Mr. Mayor Benji Magalong. We strongly support Mayor Magalong's advocacy for good governance. We believe that his exposés on corruption are based on truthful information. We are confident the Filipino nation will come together and once and for all stop the scourge of corruption in government. With resolute efforts and with God's blessings, we shall prevail. Amen. Salamat po sa mga members ng PMA Class 82. Marami akong nakasabay sa serbisyo kasi pumasok ako 1983 sa serbisyo. So halos nauna lang sila ng ilang buwan sa akin. So kilala ko sila, mga matitino ang Class 82 at ito, laban para sa bayan. Niloloko tayo nitong mga corrupt and ulitin ko, itong mga ganitong mayors ang kailangan natin. Mayor Isko, Mayor Magalong, Mayor Vico Soto, Mayor Joy Belmonte, Mayor City Hataman at iba pa na leaders ng Mayors for Good Governance. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. So, panoorin nyo ang video na ito. Sa ere ilang manang ilma, so mag-abuno sila sa ilang kapi na nahatag sa ilaha. So duha ka bangag tagtunga sa kutsara. So kining ilang abono complete og urea. So bangilid man naa sa ibabaw ang bangag. So mo na ni ang itsura sa sa pakabulan nga ilang kapitambok og maayo ang tubo. O karon gawas sa kaping ilang tinanom mo pagyud ni ang ilang tanom nga lakatan. So hapit na gyud mamunga. O karon human sa pag-abono nag-spray na pod sa kape. Salamat sa Ginoo unang-una. Salamat po sa nagtanaw sa YouTube nga padayon gyapon ng pagtabang sa paghatag sa chemicals o sa complete para makahawas sa mo pong tinanom nga makatabang gyapon sa makahawas mi kalisod mo sa pagsuporta sa naghatag sa kape. Ora na daghang salamat. Salamat kayo. So kining ilang tanom ilang manang ilma 350 ni ka kape.
So daghan gyud ang ilang tanom. So magdugang pa ni sila sa pagpananom. So kining among tanom nga kape 12,105. So daghan gyud ang among tanom nga kape. 25 ka pamilya na sad ang nakatanom sa kape.